We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Walang katiyakan kung babalik pa sa negotiating table ang Amerika at Iran matapos ang 20 oras na walang tigil na talakayan sa Islamabad, Pakistan. Ayon kay US Vice President J.D. Vance, naibigay na nila ang pinaka-best offer ng US sa Iran. Nasa Iran na lamang kung tatanggapin nito ang kanilang alok o hindi. Ayon kay Iranian Foreign Minister Saeed Abbas Araghchi, pumayag silang makipag-usap sa US dahil sa good faith. Malapit na sana silang makabuo ng isang Memorandum of Understanding, ngunit naglatag ng malabis na kondisyon ang US. Ano nga ba ang posibleng dahilan? Bakit walang napagkasunduan ang US at Iran? Una, ayon sa mga analis, ang tahasang pagkakaiba ng posisyon ng dalawa. Nais ng US na itigil ng Iran ang nuclear program nito at alisin ang kontrol sa Strait of Hormuz, bagay na unnegotiable sa Iran. Nais rin ng Iran na bayad pinsala at unfreezing ng kanilang mga assets, bagay na hindi katanggap-tanggap sa US. Pangalawa, magkaiba sila ng inaasahang resulta. Iniisip ng US na basta na lamang sila makakaalis sa gyera, lalo't may iba pa itong problema gaya ng tumitinding batikos at patuloy na pagtaas sa presyo ng langis. Pero ang Iran, nais ay pang matagalang garantiya na hindi na sila aatakihin pa, kaya nito hinihigpitan ang kontrol sa Strait of Hormuz bilang pananggalang. Pangatlo, parehong ayaw magpatalo ng dalawa pagdating sa pwersang militar. Katunayan, habang gumugulong ang negosasyon ay kapwa naman sila nagpapalakas ng kani-kanilang depensa para sa nakambang gyera. Pang-apat, tutol ang Israel sa ceasefire dahil nangangamba ito sa sariling seguridad laban sa Hezbollah na kaalyado ng Iran. Kahit may usapan, tuloy ang atake ng Israel sa Lebanon, bagay na sensitibo sa Iran. At panghuli, ang kawalan ng tiwala sa isa't isa. We have no optimism when it comes to the United States and especially the Trump regime. The Trump regime in particular is exceptionally dishonest and deceitful. We saw that with the 12-day war. We were indirectly negotiating with them before the war, and it turned out that they were conspiring to attack us. We do these negotiations in order for the international community, the global South, the global majority, and ordinary people in the West, so that they would recognize that it is the United States that is dishonest. Sa kanyang pahayag matapos ang bagong negosasyon, malinaw aniya kay Trump ang isang bagay. Ayaw ng Iran na isuko ang nuclear program nito. Ito lang naman aniya ang single most important issue para sa kanya. Pero muli siyang nanindigan, hindi niya hahayaan na ito ay maisasakatuparan ng Iran. Sa ngayon, tuloy ang tensyon sa Strait of Hormuz. Patuloy ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa iba't ibang panig ng mundo. Tuloy din ang palitan ng banta ng US at Iran, mapa-social media o mapakaragatan man. Kung hanggang kailan ang krisis at kung ilang buhay pa ang mawawala, walang makapagsasabi. Habang dumadaan ang mga araw, ang tanging magagawa ng mundo ay manood, maghintay at maghanda. Jack De Ocampo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.